Betweening in Clip Studio. So, pakita ko lang dito yung basic in-betweening using Clip Studio. So, dadaanan natin yung mga tools, yung mga kailangan, kung paano mag-upload ng drawings. So, may mga na-in-between na ako rito. May play natin. Mahuhulog ako sa ilog! May mga hindi pa na-in-between. Mahuhulog ako sa in-between na. Ayan, may mga na-in-between siya. Mahuhulog ako sa ilog! Yun. So, dito tayo sa 15. So, mapapansin nyo yung mga symbol na ganyan. Yan yung in-between, ibig sabihin. Yan, yung nilalagay ng animator yan. Yan yung in-between. Tapos, kino-convert nila sa X-sheet yan. Pero kahit na, ngayon, hindi ko napapakita yon kasi for in-between na tayo. So, may blankong papel na ako. So, kukunin natin yung 15. So, 14 and 17 yung key drawing. I-load natin sa lay table. Paano siya mag-load? So, punta tayo sa layer. No? Ito yung layer. So, ito makita nyo yung mga layers niya. So, 15 yung kukunin natin. So, 17 and 14 yung key drawing. So, meron tayong general light table dito sa gilid. Ito yung ginagamit ko kasi once na mag-drag ka dito ng key drawing kasi, pwede ka na pumili kahit anong key drawing. Unlike dito sa kabila, halimbawa, nag-drag ako dyan, example So, kunin natin yung in-between ng 15. So, drag yung 14 Drag ko yung 14, then 17. Yan. Dito kasi, so, consider din siya naman na light table. Kaso, nakapokus siya sa 15. Diba? Once na lumipat ka ng papel, napansin nyo nawawala yung pinaka i-drawing na in-import o niload mo sa light table. So, dapat, lagi ka nasa 15. Yun lang naman mahal doon kasi once na lumipat ka, hindi mo siya ma-in-between. Hindi ka magkakamali or maliligaw kasi dapat nasa 15 ka. Yun ang yan. Ito sa light table dito sa unahan. Ngayon, dito naman sa general light table naman, kung i-drag natin yung 14 and 17, yan. So, nakita nyo, nag-in-between din siya. Pwede ka rin mag-flip. Tapos, ito, ang rito sa general light table, kahit na lumipat ka ng papel, nyo, hindi siya nawawala kasi nandun pa rin siya, ayun pa rin siya, yung nasa light table. So, kaya ito ginagamit ko na. Make sure lang na, nawala yung 15. Ayun. Make sure lang na dapat alam niyo lagi nandun ka sa yung 15 o nandun ka lagi sa in-between paper mo. So, ngayon, kaibihin natin yung 17 and 14. Ngayon, ganun lang ang pag-load. Dinrag ko lang dito natin. So, 15 yung in-between ko. So, kailangan ko ng 15 and 17. Pwede nyo sabay i-drag yan. Tapos, punta ka sa 15. Tapos, kailangan nasa ilalim ang lowest. Kaya mapapansin mo yung 14 na nasa ilalim, 17. So, in between yung 15. So, 15 yung nasa 15 ka. Yung pag-clip, meron yung shortcut sa ibang tutorial. So, yan. So, ngayon, nakaset na to kasing Clip Studio ko sa mga shortcut na kailangan ko. Pati yung pag-unpeg, papakita natin kung paano mag-unpeg dito, paano pag-rotate. So, makikita natin dito sa simpleng in-between lang. Ayan lang yung galaw niya. So, madali lang yung in-between. Tapos, ang gagamitin natin tools. So, sa papel natin pala, so, meron tayong mga RGB. Ayan, makikita nyo may black, syempre, yung fax line. Then, yung RGB. Ayan, mahalaga yan sa anime or sa kung saan yung gagamitin. So, nilagyan ko na rin yung shortcut yan. Kasi nyo, number shortcut siya. 2, 3, 4. So, tumatalon siya ron. Hindi ko na kailangan i-select. So, ginawa ko siya ng auto action. 1, 2, 3 para siyang stylus, no? Tapos pag shadow Q, para toggle ka sa Q pag maglalagay ka na ng markup. So, back to 1 kung gusto mong black ulit. So, pagkabisado nyo na yan, so, hindi na mahirap, hindi na nakakalito. So, okay. So, start tayo.
Ngayon, nasa 15 tayo. Yung unang gagawin natin, syempre, pwede tayong mag-unpeg. Sa pag-unpeg dito sa Clip Studio, na yan, malayo, ang gagawin lang natin, piliin mo lang yung isang drawing, either dyan sa 17 or 14. Then, meron akong, nasa move na tayo kagad. Move. Ayan, nakikita niyo, pag click mo yan, pipili ka kung ano yung gusto mong gawin eh. Yan, pinili ko. Yan. So, pwede mo siyang i-move, drag. Ano yun? Yan. So, nadadrag mo yung kung ano yung pinili mo. Kung 17, nadadrag mo rin siya. Kung 14. So, nadadrag mo. Kung gusto mo siyang i-rotate, pwede rin. Ayan, naro-rotate mo yung key-drawing. Na-unpeg mo siya, kumbaga. Ayan, na-unpeg mo siya. So, okay lang yan, naka-select ka na lang sa move pag kiniklik mo kasi mapapansin mo, once na, alimbawa yan, dinadrag mo, once na lumabas ka doon sa area niya, nakikita niyo yung symbol, nagiging rotate na siya. So, same din doon sa kabila. Kung gusto mo i-rotate, yan. So, pwede na siya siyang i-unpeg, ang tawag. So, paano siya ibabalik sa reset position? Meron siya, tatapat nyo lang, then meron dito sa tool property ng light table, meron siyang reset current transformation. So, ito yung pagpipeg. Babalik niya lang sa original position. So, ngayon, mag-IB na tayo. Make sure na kabisado nyo lahat. Itong tutorial, kailangan Tapos, pwede ka nang mag-start mag-in-between. So, nag-click tayo. Nakita natin medyo pwede natin i-unpeg yung part na yon. So, gagawin ko, yun lang. Ayun, dinikit ko lang. Ngayon, itong magandang feature din ng Clip Studio, gaya din ng stylus, meron siyang move to center. Move to center. Meron din siyang move to center. So, gagawin mo lang, di ba ito, nilalapit ko lang siya sa pinakamalapit na kitang-kita mo na yung in-between or yung pwede mo na siyang gawin yung IB. Ngayon, ang gagawin mo lang yan, i-click mo lang to, then meron siyang features na move canvas to center. Lalabas tong interface na to. Ngayon, kung nasa 100 siya, lagi lang siyang gagawin natin siyang 50. Kung nakapeg yan, i-50 niya yung drawing. Yan, ready to ano na yan. Ready to IB na yan, basta ganyan. So, anong purpose nun? Anong purpose nung ginawa ko, no? Para ka na rin nag-unpeg. Para ka nag-unpeg ng hindi ka na gumuhit. Example, ito. Kasi yung iba, sa old schools, ang ginagawa para, bawa ito, ganyan yung ginagawa ng old school, then, itulak lang tong 14, nasa yung 14, yun. Tulak yung 14 papunta ron, tapos 17, yan yung old school, tapos, yan, tapos buburahin to. 15, tapos buburahin yan. Ay, yan. Tapos saka siya mag-i-in-between. So, ganun yung mahabang way, no, para ma-center mo o ma-unpeg mo. Pero dito nga sa Clip Studio, meron na tinatawag na move canvas to center. Ang gagawin nga lang, i-move mo lang to sa pinakamalapit na pwede mong ibihin, then move canvas to center. Ngayon, may shortcut na kasi ako niyan. Kahit hindi na ako pumunta rito, nilagyan ko na siya ng shortcut na A. So, meron na ako niyan. Mabilis ko na siyang magagawa. Then, after niyan, pwede ka nang ayan, pansinin mo, pagka lumipat ka ng selection dito, so nawawala yung selection mo rito sa kabilang layer. So, pipiliin mo ulit yung 15 para mag-start ka na mag-in-between. So, ito. So, ipip-flip mo na, pwede ka na ngayon mag-start mag-in-between. Mamaya makita nyo na center na tong ano, yung drawing natin in between. So yan, lahat na etong isa na natutunan ko doon sa nung unang nagte-training ako. Lahat ng makita mo na malapit na pwede mo nang idirekta mo na. Yun ang isa sa natutunan ko doon sa bago mo ikot yung papel. Yan. So lahat na nakita mo na ayan, na pwede mo nang direkta mo na.
Ayan. Para hindi mo na siya babalik-balikan pa or sa ibang rotation. Pwede mo na siya ditong gawin. Diba? So, yun. In between ko lang muna to para kita nyo matapos. Tapusin muna natin yung in between. So, mapapansin nyo pala, ang ginagamit kong pencil is G-Pen. Then, naka-ano siya. Ayan, naka-alias siya. None. Kaya non-alias. Naka-none siya. Ngayon, meron kasing magandang line. Ayan, yung smooth line na. Pero hindi yan ginagamit sa in-between. Ito, kasi pag magkukulay ka, kailangan nakagarito. Parang raster siya. Dapat naka-raster siya. Yun ang yan, standard yan. Para hindi ka magka-problema halos sa pagkukulay. Saka mas madali siyang ilinya rin. Kahit paano. Pero pag sanay ka na rin, pag sanay ka na sa tools, okay lang naman. Okay lang yung sanayan na lang. Kung sanayan na lang yung mga direktahang linya. Lalo na sa industry, marami nang sanay sa ganito. Na direktahan na silang mahaba na sila maglinya. So, hindi na masyado yan. Pero pinapractice yan. Pag sa tagal ka na rin kasi, sanay na yan. Sanay na rin. Etong blue. So, pansinin nyo, pinindot ko na lang yung pinindot ko para sa blue 4. So, number na lang yung pinipindot ko para lumipat ng color. Hindi na ako kailangan mag-select. Diba? Yan. Back to black, diba? So, hindi na ako pipili dito dahil nilagyan ko na siya ng mabilisang shortcut. So, yun yung advantage naman na natutunan kung marunong ka ng ibang software or sa stylus. Diba? So, yun. Sa iba kasi hindi ko alam kung gumagamit sila na. Pero, ewan ko lang. Kasi kung alam nila yung stylus, possible na gagamitin nila yung ganong features na yung 1, yung color indication is numbering. Pero yung iba hindi nga kasi ginagamit. So, mano-mano silang nagpapalit ng kulay. So, yun. Sa point din, so, may standard point din na ginagamit. So, ako kasi ginamit ko is 2.5. Biniis ko lang doon sa halos parehas doon sa gawa ng animator. Hindi ko na kininap kasi gawa ng animator, malinis na yan. Kasi, pagka kinulayan naman, kahit marumi siya, style na lang yan. Style. Okay lang yan. So, mabilis pagka alam mo na yung shortcut. Di ba? Kita naman na yung mga in-between, no? So, naka-unpeg tayo, ha? Naka-unpeg tayo. Naka-unpeg to. So, maganda malaman nyo rin yung mga kung paano i-modify yung shortcut bilang artist para marunong ka na rin mag-troubleshoot ng sarili mong software. Etong pag-flip, madali lang naman to. So, binase nila ang pag-flip, binase nila sa stylus din o Retas Pro. Ganun yung pag-flip sa stylus eh. Parang doon nila binase. Tapos may join line din siya. Ano yung join line? Ay. Ito yung join line niya. Ayan. Meron siyang join line. Yun ang maganda dyan, no? Kinuha nila yung features na yan sa stylus. Kasi sa stylus. Pero hindi naman lahat kasi inadapt nila doon sa stylus. May mga hinahanap din ako dito na
wala dito eh. Lalo na sa pagkukulay dito. Kasi sa Retas Pro, meron silang paintman. So may nahanap akong mga features dito na very useful naman sa paintman. Tulad niyan, no? May mga limited din yung join line, no? So join nyo na lang. Ayun. May mga limited, may mga limit. So yun. Okay. So click lang. Okay. Oops, saan pa ba tayo? So, halos tapos na pala, no? Flip na lang natin. So, lalagyan mo ng tick and tin yan. Meron din akong shortcut yan. So, ang shortcut ko, kinopya ko rin sa stylus, no? Ayan, kita nyo may tick and tin. Natitik and tin ko yung mga, ayan, yung part na yun. So, kinopya ko rin yan. Ngayon, tick and tin, meron siya dito. Actually, nasa 1.5. Ito na lang ticken. 0.5 kaya pala ang tapang ng pagkakaticken tin. Ticken or scale up ng width. Tapos, naka-ano ako dyan. Naka-adjust line width. So, yun. Naka-shortcut din ako doon. Nilagay ko rin yung shortcut yan. So, pag magtiticken tin ka, dapat naka-select ka sa line art. Pero kung mga kabisado ko din shortcut, hindi na nakikita yung kung may pindot ako. Ayan o. Nakita niyo gumagalaw dito. Kabisado ko na kasi yung mga tools. So, tingnan natin. O, tulad nito, alam mo, i-unpeg ko ulit to. So, ayan, itong buhok, no? May point na ako. Kahit pili ka lang ng isa, then drag mo lang. Lapit mo lang dito sa isa, yan. Yan, pindutin mo yung control, kita nyo, gagalaw yan. Ipupunta niya kasi sa gitna. Ayun, 50. 50 lagi ang gitna. Then, piliin mo ulit yung folder na ini-in-between mo. Ayan. Yun. Okay. So, patapos na itong in-between natin. Nadali lang kasi itong eksena na to. Ayan. So, ito na lang. Shadow na lang. Saka mark up. Okay. So, nagsama na lang. Gawin natin dito. So, after nyan, lagyan natin ang number, no? Ano ba to? 15. 15 siya. So, ipepeg na natin siya. Paano mag-peg? Tayo ng kanina. Ayan, 15 lang natin yan. Ayan, bumalik na siya. So, mapapansin nyo, naka-center siya. Ayun, no? So, effective yung kanina na ginawa natin na pegging. No? So, dito na flip ko siya. Yan ang makikita mo dyan. Pero once na in-off mo siya, hindi siya na-flip. Hindi tulad sa stylus, kahit naka-off na yung drawings, ng key drawings, na-flip pa rin. Pero dito hindi eh. Yun ang pagkakaiba rin eh. Dapat kahit naka-off yan, pag nag-flip ka, nakikita mo pa rin yun. Na-flip pa rin. Pero dito hindi nila ginawa. Kailangan naka-open. Kailangan naka-open yan. So, yun. Pag nagawa nyo na yan, then, punta tayo sa shadow markup. So, shadow markup, light color yun. Dapat light color lang. Oh, may nakalimutan ako shadow sa paa. Tingnan natin. Ayun, nakalimutan ko ngayon. Balik natin. So, balik lang tayo dito. Ito lang, shadow. Lagyan lang natin dito. Pero hindi nakita sa camera, no? Pero, nilagyan ko na rin. Then, matuloy tayo shadow, blue, fill. Actually, ang ginagamit din dito sa pangkulay, fill din. Kasi sa fill, marami siyang, yan, marami siyang option din, no? So, ito rin ginagamit ito. Pag na ito na pinili mo, may option pa rin dito. Ito dapat nakaset apart sa cell coloring yan or sa trace paint. Tapos, pagka ito, may gamit din itong paint and fill area. May mga gamit yan pag magkukulay ka. Kaya, yun. So, gaya nga, mamaya pakita ko yung isang nakulayan. So, yun. So, madali lang magkulay na para ka lang nagko-coloring book. Ang pagkakaiba rin dito sa shade, kung naka-layer siya, once na, na-miss ko, nakulayan ko na yan, wala siyang overflow. Ano siya eh, overflow na
buburahin niya 'to, eh. Wala siyang peel na erase, eh. Parang gano'n sa stylus kasi sa Paintman meron. Tulad niyan, nagkamali ako do'n ano, dito nagkaroon ng shadow 'tong part na 'to. So, ito, kung 'yun, anong nangyari, kinulayan ko na lang ng puti para ano siya, okey lang naman 'yun. Tapos balik tayo dito. Nagkamali ako do'n 'di ba, nagkulayan, puti na lang, kukulayan mo siya ng puti. Pero sa ano niyan, hindi siya transparent do'n sa part na 'yun. Pero hindi naman malaking ano 'yun, kasi kukulayan din naman 'to. So, okey. So, 'yun, natapos natin yung isang in between. Ayan. So, ayan yung sample 'no, kung paano mag-in-between sa Clip Studio. Kita niyo gumamit ako ng unpeg. So, sample pa lang 'to, walang kailangang i-rotate kasi, kaya hindi na ako nag-rotate. Then, may sample ako rito, pakita ko lang yung sample ko na isa. Ayan, may isang sample ako na may colors 'no. Dito ko siya kinulayan. So, pakita ko lang 'to bago tayo tapos tanggalin ko na 'tong line na 'to. Nilagay ko lang 'to kasi nag-aaralan ko yung ano, yung smooth. So, convert ko siya so vector siya 'no, tapos may colors, ayan yung colors. Tapos nandun pa rin yung RGB line, nandiyan pa rin. Yan yung colors nandun. Yan. May procedure din yan kung paano magkulay dyan. So, yun. Tapos, tanggalin natin. So, yan. Ganyan din. So, pag nakulayan mo siya dito, pwede mo na siya na-export. Tatanggalin mo lang yung, ayan, tanggalin mo lang to. Pag export mo siya ng PNG na walang ano, background. Nasa naka-PNG siya. Then, export mo sa After Effects. So, yun. Yun yung sample natin ngayon ng in-between. Dali lang. So, next tutorial natin, pakita ko ulit pagka meron pang kailangan sa ibang part ng in-between. Okay? Thank you.